kwarto, hindi pwedeng pumasok ang sino man kundi yung high priest lang. But the high priest cannot enter that room anytime he wants. Kundi isa sa isang taon lang pwedeng pumasok, doon lamang sa araw ng katubusan ng kapistahan sa Israel. Sa English ay Day of Atonement. At doon sa Day of Atonement na yun, na once a year, pumapasok ang high priest, may dalang mangkok na puno ng dugo ng isang hayop na pinatay. At yun pong mangkok na puno ng dugo ay ibubuhos sa isa pong malaking kahon na ang tawag ay Ark of the Covenant. Na parang baul po siya. Yung mga matatanda rito, alam nyo yung baul. Sa loob ng baul ay nakapaloob ang 2 tapyas na bato na pinagsulatan ng 10 utos. At yun pong tungkod ni Aaron na hindi naman nakatanim pero tumubo po ng almendras. Okay? Yun po ang laman niya. Ngayon, doon po sa ibabaw ng baul ay meron pong 2 angel na yari po sa ginto, lantay na ginto, na nagharap. May space ng konti at tinawag siyang mercy seat cover. At doon po ibinubuho sa ibabaw na yun pong dugo na nanggaling sa hayop na pinatay. Ngayon, yun ang pamaraan para po napapatawad ang tao sa kasalanan. So, kinakailangan pala ang prinsipyo sa matandang tipan, kailangan may pinapatay para yung dugo ay maihandog doon po sa tinatawag na mercy seat. Kaya, kung ang tao ay kinakailangang mapatawad forever, dahil yung dugo na ibinubuhos doon po sa mercy seat cover ay pansamantala lamang yun pong paglilinis sa kasalanan. Dahil ito'y ginagawa taon-taon. Nakita ng Diyos, dapat ay ang tao ay napapatawad na hindi na inuulit pang muli ang sakripisyo. Amen? Hindi na kailangan taon-taon nagpapatay ng hayop para mapatawad ang tao sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ng hayop. Kinakailangan ngayon ng Diyos na magpahayag. Ang sabi ng John 1:18, si Jesus Christ, nung una pa lang, ay isa siya, naging isa na lang siya sa Ama. Si Jesus Christ ay nasa bosom o nasa lap ng Diyos Ama. Yun ang sabi sa John 1:18. He was at the bosom of His Father. Pag sinabing bosom, ito ay lap. Mula sa waist hanggang sa knee. Nandito si Jesus. Ngayon, kinakailangang ilabas siya. Parang si Eva. Parang si Eva. Nasa loob siya ni Adan. At kinuha si Eva. Amen, kapatid? Ganun din. Ang Panginoong Yesus ay iniluwal ng Ama. Tinanggal. Inalis mula sa kanyang loob. At dito, kapatid, ay bumaba mula sa langit. Tindihan niyo po, John 1:18 yun. He was at the bosom of the Father. Yun ang pinagmula ni Jesus Christ. Hindi siya nagmula sa sinapupunan ni Maria. Nagmula siya sa sinapupunan ng Diyos Ama. Naintindihan niyo po ako? Sabi mo, naintindihan mo si Bishop? Naintindihan mo? Kaya, ang sabi ng John 1:18, He was at the bosom of the Father. Hindi, He was at the bosom of Mary. Sa John chapter 1 verse 18. So, bosom, ibig sabihin sa lap. So, ito ang kaya ang sabi ng Ama, di ba? Isinilang kita ngayon at ikaw ay naging aking anak. Inalis parang si Eva. Hinugot mula kay Adan. Hinugot ang Panginoong Yesus mula sa Ama. Yun ang pinanggalingan ni Jesus. Kaya bago pa lang, kapatid, na magbuntis si Mary, may Jesus na. Nasaan si Jesus? Unang-una, nasa bosom of the Heavenly Father. At siya ngayon, kapatid, ay isinilang ng Ama. Okay? Inilabas siya ngayon.
Intindihan nyo? At bumaba dito sa lupa in a form of a man. Alam niyo na pinanggalingan ni Jesus. Kaya siya naging Diyos. Amen? Diyos siya. So, ang kailangan, para mapatawad ng tao, may pinapatay, may dugo na dapat i-offer. Nakita ng Diyos, hindi sapat ang dugo ng hayop. Kailangan may dugo na walang kapintasan at walang kasalanan. Kaya si Jesus, mula sa bosom of the Father, from John 1 verse 18, ito kapatid ngayon ay lumabas. At naging isang ordinaryong tao. Bakit naging isang ordinaryong tao? Para mamatay sa krus. Dahil kung si Jesus ay hindi magiging tao, ang kamatayan niya ay kunwa-kunwarian lang. Pag kunwa-kunwarian lang, ang kapatawaran natin ay kunwa-kunwarian din. Naintindihan niyo po ako? Ha? Naunawaan niyo? Diba? Kung kunwa-kunwari ang tao siya, so mamamatay siya na kunwa-kunwarian lang. At ang sabi ng Bible, napapatawad ang tao dahil sa kamatayan ni Jesus. So kung kunwa-kunwarian lang din, na siya'y tao, at pag namatay siya, kunwa-kunwarian lang, kaya tayo ay napatawad, kunwa-kunwarian lang. Hindi totoo, ibig sabihin nun, kunwa-kunwari lang eh. Di ba? So sa makatuwid, si Jesus talaga ay naging isang totoong tao para maging totoo ang kanyang kamatayan at totoo ang kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ayan, salamat. At naintindihan ninyo ako, kapatid. Ang tanong, how Mary became pregnant with Jesus? Paano nagbuntis si Mary kay Jesus? Paano niya ipinagbuntis si Jesus Christ? Mababasa ninyo, mga kapatid, ang salitang betrothal. Sa Luke chapter 1, 26 to 27. Dito nagsimula ang lahat. Sa salaysay ni Lucas, isang doktor na nagsulat ng kasaysayan patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Lucas 1, 26 hanggang 27. Ang sabi ng Bible, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Verse 27, kanino sinugo si Angel Gabriel? To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. So, dalawang salita ang ipaliliwanag ko sandali, okay? Una, ang salitang betrothal. Ang sabi, sinugo si Angel Gabriel sa isang babaeng virgin na ang pangalan ay Mary, na ito ay pledged to be married kay Joseph. Yung pledged to be married ay ginamit ang Jewish terminology na betrothal, isang Jewish culture na bahagi po ng wedding ceremony sa Israel. At ganito po yan. Bago po magpakasal ang lalaki at babae ng mga Hudyo, papasok muna sila sa tinatawag na betrothal period. At may seremonya po doon at may pirmahan po ng kontrata. Sila po, kapatid, ay ituturing na mag-asawa pero hindi po magsasama sa iisang bahay. Yan ang culture ng panahong yon. Sila po ay ituturing na kasal na, pero hindi pa sila magsasama. At pagkatapos ng isang taong betrothal, any moment, any day, any hour, ang lalaki ay surprise na pupunta sa bahay noong kanyang kabetroth. Okay?
para sila ay magkaroon ng actual wedding ceremony. Kaya dito, kapatid, nakita ho natin na mahalaga na maintindihan natin ito dahil una ay sinabi sa Apostles' Creed na si Jesus ay isinilang ni Virgin Mary. Alam natin na si Joseph at si Mary ay hindi naman nagtatalik. Pwede silang magtalik dahil betrothed na po sila eh. Wala pa nga lang actual wedding. Hindi po iyon kasalanan sa Israel. Kaya nung malaman naman ngayon ni Joseph na si Mary ay buntis, binalak niyang hiwalayan. Una, kaya niya binalak hiwalayan ay dahil nakita niya, hindi naman niya ginagalaw yung babae, pero nagbuntis. Anong inisip niya? Inisip niya na siya ay naging taksil kay Joseph. Kaya balak niyang hiwalayan si Mary. Pero dito ay binanggit na si Mary ay isang virgin. Mary was a virgin young girl before she conceived. Bago siya naglihi at nagbuntis, ay virgin si Mary. Yung sa Apostles' Creed na binabanggit, he was born of a Virgin Mary. Kasi tayo, noon ng bata pa ako, pag sinabing Virgin Mary, iniisip mo, sinless siya. Dahil yung salitang virgin, parang ang pahayag ay walang kasalanan, without sin. Hindi po. Yung virgin na sinasabi dyan sa Bible, ayan, nakita natin ng Luke 1:26-27. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man. So, tinawag si Mary as a virgin. Sa Luke 1:35, nung pinapaliwanag ng anghel na siya ay magdadalang tao, nagtanong si Mary sa angel, paano ako magbubuntis? I am a virgin. Naintindihan nyo ang salitang virgin? Virgin doesn't mean sinless or immaculate. Ang ibig sabihin ng virgin, kapatid, ay no sexual experience with man. Wala pa siyang karanasan sa sex. Yun ang ibig sabihin ng virgin. Kaya lang, tayo pinalaki sa sinasabing virgin na ang kahulugang binibigay sa atin ay sinless without original sin. Hindi po. Sapagat sa Bible mismo, nakalagay yung salitang virgin si Mary, yung pala ang kahulugan, walang karanasan sa lalaki. Kaya yung Apostles' Creed na binabanggit that Jesus Christ was born of a Virgin Mary, yung virgin na yun na binabanggit ay no sexual experience. Naintindihan niyo po ako? Kasi naghanap si Lord kung sino ang gagamiting babae para mailuwal ang tagapagligtas. Hindi humanap si Lord ng may karanasan na. Humanap si Lord ng babaeng maingat sa kanyang pagkababae. Interesado pala si Lord sa virginity ng isang babae. Bagamat ngayon sa panahong ito, hindi na uso ang pagiging virgin. Hindi po ba? Bagamat hindi na uso pero nakakabangha dahil may mga artista pa din, katulad ni Shaira Diaz, na talagang nagpahayag when she was interviewed na sabi niya, yes, kami ay ng fiancé niya na sila ay engaged to be married na. Pero sabi niya, 11 years na sila.
na walang sex with her boyfriend. Naku, kumalat yun. Kasi bakit? Bihira yun. Amen? Bihira yun. Mag-boyfriend, hindi siya nagagalaw. Bihira po yun. Amen? Si Lord, interesado. Tingnan ninyo. Binanggit 2 beses sa Book of Luke na sinugo si Angel Gabriel to a woman who is a virgin. To a woman who has no sexual experience. Tinitignan pala ni Lord yan. Interesado pala siya dyan. Amen po ba? Kasi kung hindi siya interesado, hindi niya babanggitin dito yan. Hindi mababanggit dito yan. Amen po ba, mga kapatid? Ba't tahimik kayo? Para malungkot ang marami sa inyo. Kaya siya po, kapatid, dahil nga po si Jesus Christ ay isinilang ng isang virgin. So hindi siya produkto ng sexual intimacy with Joseph and Mary. Kaya may tinatawag na the virgin birth of Christ. Na yung pagkakasilang kay Jesus, ito po, kapatid, ay nabuo si Jesus sa loob ng sinapupunan ni Maria na hindi naman siya ginagalaw ng sinumang lalaki. Walang gumalaw sa kanya, nagbuntis. Grabe yan. At dahil today, kapatid, nakita natin sa Luke 1:35 kung paano siya nagbuntis. The Apostles' Creed tell us that Jesus was conceived by the power of the Holy Spirit. Sa Luke 1:35. Ang sabi, and the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So, sa makatuwid, si Mary ay nagbuntis. At siya ay nagsilang ng isang sanggol. What we can learn from this Mary's conception of Jesus? Ano ang matututunan natin dito po sa paglilihi at sa pagiging buntis ni Mary kay Jesus? Una, dahil ngayon ay Mother's Day. Sabi ko nga, ilalapot ko yan, kapatid. Ang topic, bagamat theology ang topic natin, ilalapat ko rito sa Mother's Day. Pinapakita dito that motherhood is a grace gift of God. Ang pagiging isang nanay pala, ito po ay regalo ng Diyos. Sino mga nanay dito? Kung nanay ka, ang pagiging nanay mo ay regalo ng Diyos sa iyo. Paano naging regalo? Tignan natin ang Luke 1:28. Ang sabi, the angel Gabriel went to Mary and said to her, greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Sinugo si Angel Gabriel kay Mary. At ang sabi sa kanya ng angel, greetings, you who are highly favored. Ikaw na kinahabagan ng Diyos. Bakit siya sinugo? Kasi siya ay magiging isang ina. Hallelujah. Yung palang pagiging isang ina ay pagiging highly favored by God. Amen? Kaya ipinapakita po sa atin dito, mga kapatid, na ang pagiging isang nanay, tandaan niyo po yan, yan ay pagreregalo ng Diyos ng anak sa iyo. Children are God's gift to the parents, particularly to the mother. Sa Psalm 127 verse 3, children are a gift from the Lord. They are a real blessing. Kaya mga nanay,
ang pagiging nanay ninyo ay regalo o kaloob ng Diyos. Si Mary napili, hindi dahil sa siya ay mabait. Ang sabi, highly favored, grace yun. He received much grace from God. Biyaya lang ng Diyos yun, na pinili ka maging isang nanay. Amen? And also, motherhood is a blessing of God. Ang pagiging isang nanay ay pagpapala mula sa Diyos. Kung ikaw naging isang nanay at ang sama-samang ng loob mo dahil naging nanay ka, nagkakamali ka. Dapat nga matuwa ka. Amen? Dahil ang pagiging isang nanay pala ay isang pagpapala galing sa Diyos. Pinagpala ka ng Diyos dahil naging nanay ka. Bakit iba makasimangot? Dapat naka-smile ang nanay. Sige, tumayo nga mga nanay. Lahat ng nanay, tumayo kayo. Ayan. Huwag kayong uupo Humarap kayo sa nasa likuran nyo. Sige, harap kayo. Sige, yan. Kamayan ninyo yung mga nanay na yan at sabihin nyo sa kanya, you receive a blessing from God. Sige, puntahan nyo, lapitan nyo yung mga nanay na nakatayo. Yung mga nakaupo, lapitan ninyo ang mga nanay. I-congratulate nila. Sabihin nyo, being a mother is a blessing from God. Ang pagiging isang ina ay pagpapala mula sa Diyos. Amen? Kaya wag mong sabihin, hindi ka pinagpala ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Upo na po kayong lahat. Ngayon, ako, hindi po pwede magpahayag kung walang Bible reference. Ang Bible reference ko dyan ay nasa Book of Genesis, chapter 1, verse 28. Ano ang sabi ng Genesis 1:28? Ito ang ginawa niya kay Adam and Eve. God blessed them. At anong sabi sa kanila ng Diyos nang pagpalain sila? Have many children. So yung pagiging nanay pala ay pagpapala ng Diyos sa iyo. Kaya wag mong sabihin, hindi ako pinagpapala ng Diyos. Ano? Ang liwaliwanag sa Book of Genesis pa lang, God blessed them. At nung i-bless sila ni Lord, anong sinabi ni Lord? Have many children. So magkaroon ka ng anak. Amen po ba? Nagkaanak ka. Di, binless ka ni Lord. Kaya ang pagiging nanay ay isang hindi lamang ito ay regalo ng Diyos sa iyo bilang nanay. Ikalawa, ito ay pagpapala ng Diyos sa iyo. Palakpakan naman natin ang mga nanay. Mga nanay, makipalakpak din kayo para sa inyo. Amen? Bagamat tinuturo ko ito, kayong mga dalaga, not necessarily, ay dapat pala magpapabuntis pala ako. Ay, teka muna, dapat magpabuntis ka sa tamang pamamaraan. Amen? Huwag kang magpapagalaw. Kasi gusto ko may regalo din ng Diyos sa akin Tapos nagpaskil ka pa. Anyone who wants to make me pregnant, come in. Ano? Hindi, mali yun. Amen po ba? Mag-asawa ka muna. Amen? Ayan. Kasi baka mama, misinterpret ako. Magot na lang ako, nagpupuntahan ng mga nanay ng mga dalaga rito. Ay, yung anak namin, nagpaskil pa naman. Lahat daw, gusto rin niya magkaanak kasi blessing yun ng Diyos. Kaya anyone who wants anak-anak ko, naku ba? Mali po yun, mga kapatid. Okay? Dapat nasa tama at ayos na pamamaraan. At ano ba ang itinuturo, kapatid, ng motherhood? Motherhood is a tough, difficult, and hard job. Napakahirap po maging nanay. Amen po ba? Hindi madaling maging nanay. Bakit po kamo? Ilang sa inyo, alam ko, nagbuntis kayo. Amen? Ilang sa inyo, nung magbuntis kayo, ang sarap magbuntis. Wala kang pinagdaanang problema. Taas ang kamay na walang pinagdaanang problema sa pagbubuntis. Hindi ka nahirapan sa pagbubuntis. Kapatid, ito si Mary, pansinin ninyo siya po ay buntis. Pinagbubuntis niya si Jesus. At alam niyo po ba, nag-utos si Emperor Augustus
na lahat daw po, lalo na sa buong sanlibutan nasasakupan ng Roman Empire at that time, ay kailangan ay magpatala, bumalik sa kanilang sinilangang bayan para magpatala for taxation purposes. At isa po sa bumalik sa kanilang sinilangan ay itong si Joseph at si Mary dahil ang kanilang ninuno ay mula sa Bethlehem pa. Sa Nazareth sila nakatira. From Nazareth to Bethlehem ay ito'y lalakbayin mo sa pamagitan ng 150 kilometro. 150.7 kilometer from Nazareth to Bethlehem. At sa ngayon, ang katumbas na layo from Manila to Paniki, Tarlac. Yun po. No? Yan po ang katumbas na layo from Manila to Paniki, Tarlac. Sino taga Tarlac dito? Ayan. Kapitbahay ninyo. Okay, Paniki, Tarlac. So, mind you, buntis, ang totoo, 9 na buwan na ni Mary. Ilan sa inyo ito, pagka malapit na kayo mga anak, wala bang kahirap-hirap? Siyempre, ako, paano lumakad ang isang buntis? Siyempre, dahan-dahan lang yun, hindi mabilis. Ito, sasakay ka pa ng donkey. Kung hindi donkey ang sasakyan mo, sasakay ka ng kamelyo. Buntis. Magbibiyahe kayo. Ang hirap. Tiniis ni Maria ang hirap, kapatid, ng pagbubuntis. Kaya saludo kami sa inyo, mga nanay, sa hirap na pinagdaanan ninyo nang kami ay inyo pong ipinagbubuntis. Saludo kami sa mga nanay. Kasi bangot sa akin yung mga nanay. Bakit kaya? Dapat gumiti kayo. Sinasaluduhan namin kayo. Like Mary, tignan ninyo. Hindi ganun kadali ang pagiging isang nanay. Sabi ng verse 4, Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Bethlehem in Judea. Ano ang layo niya? Ilang kilometro? From Nazareth to Bethlehem. 150.7 kilometers. Joseph went there because he was a descendant of David. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was pregnant. Ngayon, mga kapatid, ito pa ang mahirap, no? Noong nandun na sila sa Bethlehem, dahil ang dami nagpapatala, siyempre, buntis yung tao. Di natin alam, mahirap lang po kasi ang buhay ho nila eh. Si Mary at si Joseph ay hindi po mayaman na pamilya. Mahirap lamang sila. Anong batayan ko? Kasi, nung iaalay nila si Jesus, i-offer nila sa templo. Kung may kaya ka sa buhay, ang i-offer mo ay isang lamb o isang kordero. Kailangan bumili ka ng ganung lamb. Kung meron ka nun, mahal po yun. Kung wala daw po, ay inakay at bato-bato na lang, mga ibon na lang ang i-offer mo kung mahirap ang buhay mo. Anong in-offer nila? Mga bato-bato at inakay. So pagpapakita na mahirap lang ang pamilya. So they can't afford maaring to rent ng kamelyo. Siguro they can't afford to rent a donkey. Ang donkey, mabagal lang po yan. Ang kamelyo, mabilis-bilis kasi mahaba-haba po ang ano niyan. Ngayon, nandun na sila sa Bethlehem, malamang yung nirentahan nilang donkey ay kanila na po itong give up na. Naglalakad na lang marahil ang mag-asawa at hirap na hirap si Mary sa paglalakad. At ang problema, puno na po ang lahat ng hotel, lahat ng inns ay wala na pong mapaglagyan ang tao dahil sa dami na nagpaparehistro for taxation purposes. Mind you, isang taong manganganak na, maaaring humihilab-hilab na ang tiyan, hirap na siya, masakit na ang tiyan niya, wala pa rin magpatuloy sa kanila, nag-request man lang
Baka pwede ho kahit sandali lang para pag po biglang mga anak ang asawa ko, at least man lang maganda man lang yung lugar. Wala pong tumanggap na sino man sa mga nag-occupy ng mga bawat rooms. At ano ang ginawa ng mag-asawa? Ilagay nyo ang inyong sarili kay Mary. Ano ang pangarap mo kung saan mo pwedeng isilang ang anak mo? Sa comfort room ba? Yung pangarap, yun siya maisilang. At least man lang sa maayos na pamaraan, di ba? Maisilang mo. Dito, kapatid, maaring nag-isip yung dalawa na kung manganganak ka na, saan tayo po pwede? Maaring nagsuggest si Joseph kay Mary, doon na lang tayo sa manger, sa kulungan ng hayop. Anong iisipin ni Mary? Naku, sanggol, makakaamoy agad ng tae ng hayop at yung baho ng ihi. Di ba? Ng hayop. Si manger, kulungan nyo ng hayop Anong makikita mo sa kulungan ng hayop? Siyempre, una, hayop. Di ba? Ikalawa, dumi at maamoy mo ang mga ihi. Kulungan so doon sila dumudumi. At doon mo isisilang ang sanggol, pwede ma-impeksyon Tama po ba ako? Pwede ma-impeksyon. Siyempre kahit paano, panganay mo yung anak na isisilang, gusto mo man lang, kahit paano, maayos-ayos man lang. Pero tignan ninyo kapatid, ang hirap marahil na nararamdaman ni Mary na hindi sila maka-afford na makakuha ng magandang lugar, kaya doon niya isinilang sa pasabsaban ang sanggol. Marahil nung si Mary kapatid ay nanganganak na, lumuluha po siya. Bakit? Hindi niya nabigyan ng magandang lugar ang kapanganakan ng kanyang anak. You know, motherhood is tough. Amen? Motherhood is difficult. Hindi ganun kadali. Lalo na sa isang ina na nakasaksi ka kung paano gugulpihin ng anak mo. Masaksiyan mo kung paano patayin ng anak mo sa harapan mo. Nasaksiyan niya ni Mary. Mary witnessed how her son was rejected by the people. And he witnessed the sufferings and the death of her son at the hands of the Roman soldiers. Sa John chapter 19, 25 to 27, makikita niyo po rito na si Jesus Christ, ang sabi kapatid, nung nakapako sa krus, ay meron siyang isang alagad sa tabi ng sa foot ng kanyang cross. May katabing isang babae. At ang sabi niya, si Juan po yun, sabi niya, dito kay John, sabi dito sa verse 26, Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. Nakita niya ang mother niya in the flesh. Nandun mismo, kitang-kita ko paano si Jesus duguan, wasak ang buka. Makita mo sa anak mo, wasak ang buka, duguan. Pinapahirapan. Ilagay mo ang sarili mo kay Mary. Iiyak ka. Anak mo yun Yung nga lang, pag ang anak mo nagkasakit, natataramta ka Di ba? Ito pa kaya, nakita mo, duguan at pinako sa krus. The worst prosecution or punishment na natatanggap ang isang tao, yung mapako ka sa cross. At dito, ibinilin ni Jesus sa alagad niyang si John, si Mary. At ang sabi niya sa kanyang mother, he is your son. Then he said to John, she is your mother. From the time the disciple took her to live in his home. Tingnan ninyo. Nandun na nga si Jesus na nakabayubay sa cross. Alam niya na malalagutan siya ng hininga. Nasa isip pa rin niya ang mother niya. Tayo, mga anak na nandito. Maalala pa ba natin ang mother natin? Sa gitna na alam niya nang si Jesus ay
babalik na sa kanyang ama sa nasa langit. Hindi niya pinabayaan ang mother niya. Pinagkatiwala niya kay John. At tiniyak niya nasa maayos na kalagayan ang mother niya sa laman. Kasi matanda na si Mary. Kailangan may mag-aalaga yun. Hindi Diyos si Mary, kaya pinagkatiwala kay John. Kasi kung Diyos si Mary, kaya-kaya ni Mary mabuhay kahit wala si John. Kaya lang nakita ni Jesus, weak ang mother na niya. Mahina na ito. Kaya, John, here is your mother. So, anong sabi sa Bible? Inuwi ni John si Mary sa kanilang tahanan. And also, makikita natin dito, mga kapatid, that motherhood, is a reflection of God's love. Kung gusto ninyong madama, kung gaano ba ang sukat, ang lawak, ang lalim at ang taas ng pag-ibig ng Diyos, madadama mo yan sa pagmamahal ng isang ina. Nasa Bible po yan. Nasa Bible po yan. Luke chapter 13, verse 34. Ito ang sabi ni Jesus. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Grabe. Ilang beses nilang nire-reject ng mga Israelita ang Diyos. Pero ang Diyos ay patuloy pa rin na nag-i-extend ng kanyang pagmamahal sa kanila. At nilarawan ni Jesus kung paano. Nilarawan niya ang Diyos bilang isang inahin. Ano yung inahin? Lalaki bang manok yan? Babaeng manok. Na ang sabi rito ay sinisikap kitang kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit tumatanggi ka. Ganon ang pagmamahal pala ng Diyos, katulad ng isang inahin, katulad ng isang mother hen, katulad ng isang nanay. Amen po ba? At sabi ng Isaiah 66 verse 13, I will comfort you in Jerusalem. Ang Diyos nagsasalita niyan, as a mother comforts her child. Ganun pala ang pagmamahal ng Diyos. Medyo may konting kwento lang ako. Pasensya na, Sister Abel, kwento ko lang sa mother mo. Ha? Kasi, noong hindi umuwi, ang mother ni Abel noon, dalaga pa yun, si Rowena. Galit na galit ang nanay ko. Sabi niya, naku, ba't di pa umuwi? 10:00 na. Sabi namin, baka tinahanan na ni Boy. Naku, huwag sila magpapakita sa akin pagka nangyari yun. Hindi umuwi. Naku, galit ang nanay ko, nakahiga na kami, panay ang salita. Huwag magpapakita sa akin ng Rowena at Boy na yan. Makakatikim sila sa akin. Sabi ko, naku, galit ang nanay ko. 1 linggong hindi umuwi. Bigla po kamong bumalik si Rowena at si Boy. Sabi ko, naku, kilala ko nanay ko, may dugong Muslim yun eh. Talagang yun mahilig sa bunutan yan eh. Sabi ko, naku po, giyera to. Pero nagulat ako, nung dumating si Winnie, ang inaasahan ko, sasampalin ng nanay ko siya sa bunutan. Biglang niyakap, anak, buti bumalik ka. O Boy, buti bumalik kayo. Sabi ng nanay ko, gugulpihin daw niya. Nung kaharap na, niyakap at paiyak-iyak pa. At inutusan pa ako, anak, bumili ka ng soft drinks at bumili ka ng cake para sa kanila. Sabi ko, kaya nang lumalakad ako papuntang bakery, sabi ni nanay, 1 linggo siyang nag-emote na, naku, makita ko lang yung dalawang yan. Ngayon nakita na tanggal lahat yung galit. Ano pinapakita yun? Ganun ang Diyos kung magmahal. Amen po ba? Pag ang nanay, kahit anong sama ng anak,
Amen po ba? Kahit ilang beses kang saktan, sugatan ng anak mo, nawawala eh. Amen? Amen po ba? Tinatanggap uli ang anak. Minsan di maiwasan sinasagot ka ng anak mo. Nasasaktan ka at umiiyak ka mag-isa. Mamaya-maya, nung magluluto ka na, hinahainan mo pa, o anak, kain na. Saan kayo makakita nun? Diba? Pinaglulutuan mo pa, pinaglalabhan mo pa ng damit. Amen po ba? Because mother's love is a reflection of God's love. Ganyan, kapatid, ang nakita ko. So, dito, mga minamahal, ay si Mary ay example ng isang godly mother. Si Mary ay halimbawa ng isang makadiyos na ina. And a godly mother is a servant of the Lord. Yan ang sinabi ni Mary. Kaya pala siya napisil at napili para magdalang tao doon sa magiging tagapagligtas. Kasi si Mary ay may servant heart. Siya ay may humility at submissive sa Diyos. Luke 1:38. Nang sinabi ng angel, "Greetings, you are highly favored," sabi sa kanya. At ang sabi sa kanya, ikaw ay maglilihi, you will conceive and bear a son. And you shall call his name Jesus. And so on and so forth. And the Holy Spirit will overshadow you. Anong sabi ni Mary? I am the Lord's servant. May it happen to me as you have said. Ganun pala ang puso ng isang ina. Every mother should have a submissive heart to obey and serve God. Ang ina ay dapat ay may pusong mapaglingkod sa Diyos. Amen? Example natin si Mary. At ipinakita sa atin, bagamat Jesus Christ was 30 years old. So 30 years nang si Mary ay naging isang ina. Pero nagbago ba ang sinabi niya na siya ay servant of the Lord? Hindi po. Dahil nang si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, si Mary ay kasama ng mga disciples ng Panginoon at ng iba pang mga believers na sila ay nagtitipon para sa prayer and worship. And she was there. Mapaglingkod siya. Ang isang totoong nanay ay umaaten ng prayer and worship. Ayan, Acts chapter 1, verse 14. Ano ang sabi? They gathered frequently. Pag sinabing frequently, parati. Amen? To pray as a group. Umaaten. Parang meron silang prayer cell group. Together with the women and with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Hallelujah. Si Mary, gustong mag-serve kay Lord. Amen? Kalibitin mo ang katabi mo, sabi mo, gumising ka, kapatid. Maglingkod ka sa Panginoon. Amen po ba? At kamayan mo, tanong mo muna kung mother yan, baka may dalaga yan. Katulad ni Angel. Baka makamayan mo, dalaga yan. Tanongin mo na kung mother siya. Sabihin mo, mother ka ba? At i-congratulate mo siya. You are the Lord's servant. Amen? Nandito ka sa gawain ng Panginoon. Yan ang godly mother. Hindi ang godly mother, pag linggo, makikita mo lagi sa Divisoria. O laging nasa mall at wala sa church. Ang godly mother, inuuna ang gawain sa Panginoon. Kaya mga godly mother, I salute you. Inuna nyo ang gawain sa Panginoon. Amen po ba? Tapos sa Luke chapter 2, verse 51 to 52, makikita nyo po rito ang isang godly mother
Grabe ito, no? Second natin, godly mother. So Jesus went back with them to Nazareth, where he was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. So dito, kapatid, nakita ho natin na ang tunay na mother ay Lord's servant. Kailangan may alam sa Bible. Bakit may alam sa Bible? Tinuruan niya si Jesus ng Bible. Alam niyo ba yun? Kaya si Jesus, sabi sa verse 52, lumago siya sa wisdom eh. Lumago sa karunungan si Jesus. Hindi po automatic na lang si Jesus, lumago na lang. Naging normal po siya na nabuhay dito sa mundo. Kailangan ang first teacher, ito ang Jewish culture, ang first teacher ng anak ay ang nanay. Yan ay pinapatunayan ng Proverbs 31 verse 26. Ang Proverbs 31 ay example ng ideal mother o ideal wife o ideal woman. Sa Proverbs 31 verse 26, specifically nakalagay dan ang ginagawa ng isang nanay. She speaks with wisdom, and on her tongue there is tender instruction. Kasi bakit? Yan po ang kultura sa Israel. Ang mother ang first teacher ng kanyang anak. Naintindihan mo? Eh nung time na yan, may bilin ang Diyos sa mga nanay. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Listen, Israel, the Lord is our God. The Lord is the only God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words that I give you today. At ano pa ang sabi doon? Tuloy-tuloy, kapatid. Turuan nyo sila kahit kayo'y nakahiga, kayo'y nakaupo, kayo'y naglalakad. Sino magtuturo? Si mother. Ano tuturo? Mahalin ng Diyos ng una sa lahat. At ituturo, isa lang ang Diyos. Amen? So, ang mother, kapatid, siya ang first Bible teacher na kanyang mga anak. Kaya napakalaga sa nanay ang dumadalo ng gawain kasi ano ituturo mo? Eh baka iba pa maituro mo kasi hindi ka nakikinig. Kaya ang mother, pagdating sa gawain, may ballpen, may notebook, may dalang Bible, sinusulat niya yung lesson, ituturo niya yon sa kanyang mga anak. Naunawaan niyo po ba ako? At dapat, kung may anak ka, dalhin mo sa church at hayaan mong ito ay maturuan sa atin pong Sunday school para sa children, sa kids ministry. Rule yun ng isang ina. At hindi mo inahayaan ang anak mo, nasa bahay lang at maghapon nagko-computer at ikaw nasa church. Dapat kasama mo ang anak mo. That is a role of a godly mother. Amen po ba? Na tuwang-tuwa ka na nasa gawain ka, pero ang anak mo nasaan? Kasama ang mga barkada. Maghapon sa computer. Di mo alam kung ano pinapanood. Amen? Kaya dapat ang mga anak mo, kapatid, kung maliliit pa sila, dalhin mo sa church at merong mga tayong membro ng Kids Care Ministry. Isa sa nagtuturo sa Kids Care natin ngayon ay si Roy Bermudez, isang guro po yan. No? Matyaga nagtuturo yan sa taas. Dalhin mo doon, tuturuan sila ng tama. Sapagkat bakit? Para matulungan mo ang mga anak mo na lumaki sila. Kasi ikalawa, a godly mother helps her children to become who they are. Ang role ng isang ina ay matulungan ang kanyang mga anak kung ano ang plano ng Diyos o gusto ng Diyos para sa buhay nila. Nangyari yan kay Jesus. Sa Luke 2:51 to 52, pansinin ninyo. Di ba si Jesus kasi nawawala eh. Hindi nila makita kung nasaan. Naiwan pala sa Jerusalem. Gustong makipag-usap sa mga
teachers of the law doon at nagtatanong ng marami. So, nung makita nila Mary na hindi pala nila kasama, akala nila siguro sa dami nila na mga kamag-anak na bumalik sa kanilang lugar, hindi nila napuna, wala pala si Jesus. Kaya bumalik siya sa Jerusalem. At nang bumalik siya, nakita niya si Jesus na nandun. So, sumama si Jesus sa kanila, bumalik sa Nazareth. Ano ang sabi? Jesus was obedient to them. Nung bata pa pala si Jesus, masunurin si Jesus sa kanyang mga magulang. Lalo na sa mother niya. Kaya yung pagiging masunurin ni Jesus, iningatan yun ng nanay niya na si Mary sa puso niya. Bakit binanggit where he was obedient? Kasi parte ng nanay, turuan ang anak. So sumusunod si Jesus, nakikinig sa turo ni mother niya. At pagdating ng verse 52, lumago si Jesus sa wisdom. Sino ang ginamit? Ang mother. Ikaw. Kaya ang anak mo naging magaling sa school because of you. Amen po ba? Kaya ang anak mo naging professional because of you. Ikaw, kapatid, ang may malaking role po dyan. Kaya nandito tayo ngayon. Pasinin ninyo. Nandito tayo ngayon sa gawaing ito para ating alalahanin ang Mother's Day. Amen? At dito ipagpapakita lamang sa atin na tayo nga po ay tunay na nagbibigay ng parangal sa mga mother. At ano, kapatid, ang instruction ni Lord sa kanila? Verse 7, next slide. Ang sabi rito ay repeat them to your children. Hindi isang beses ka lang pala magturo sa kanila. Dapat paulit-ulit. Talk about them when you're at home or away. Kahit kayo ay nakahiga at kayo ay babangon. Naalala ko, bata pa kami noon, nakahiga kami. Naku, agad nakatulugan na namin. Ang nanay namin nagkikwento ng istorya ni Abraham hanggang kay Jesus Christ. Kinikwento niya lahat yun. At nang magising na ako, tapos na ang kwento. So nakita natin dito ang role ng isang mother. Kaya dapat ang mother nagbabasa ng Bible. Ano yung kikwento mo? Wala ka namang binabasa. Baka nagbabasa ka ng Liwayway magazine, yun ang maikwento mo. Yung nabasa mo sa Liwayway. Di ba? At number 3, a godly mother values the words, obedience, and respect she gets from her children. Ito ang isang godly mother. Pinapahalagan niya ang mga salita ng kanyang anak. Ang pagsunod ng kanyang mga anak. At ang respeto ng kanyang mga anak. Pinapahalagan yun ng isang ina. At iniingatan niya yun sa kanyang puso. Tayong mga anak, tandaan natin, be careful with our words. Kasi, dalawa lang ang pwede maging implication ng salita natin sa mga magulang natin. Una, pwedeng sumugat sa puso nila ang mga sinasabi natin. Ikalawa, pwedeng magbigay ng blessing sa kanila ang sinasalita natin. Kung tayo ay hindi sumusunod sa magulang natin, masakit sa puso nila yon. Pero kung sumusunod tayo, masarap sa pakiramdam nila yon at tinitreasure nila yung ganong bagay. Kasi nangyari yan kay Mary sa Luke 2 verse 51. Ang sabi, then he returned with them to Nazareth. And Jesus was obedient to them. Ano ang ginawa ni Mary? His mother treasured all these things in her heart. Yung ginawa ni Jesus, na sabi niya, kasi sabi, anak, maghapon ka naming hinahanap, hindi ka namin makita. Mama, di mo po ba alam na dapat ako mamalagi sa tahanan ng aking ama? At anong sabi ng verse 51? Then Jesus returned with them and was obedient to his parents. At ang sabi, and Mary treasured all these things. Iningatan, parang isang kayamanan sa puso ni Mary.
yung sinasabi ng anak niya sa kanya. At yung pagsunod ng anak niya ay mahalaga sa isang ina. Kung sinisigawan natin at binubuliwan natin ang mga magulang natin, naiingatan nila rin sa puso nila yun. Kaya lang ang tugol lang nila ay pag-iyak. Pero ito ka na naman, kakain ka, pinaglutuan ka pa, pinagplantsahan ka pa ng damit, pinaglabhan ka pa ng damit ng anak, ng magulang mo, ng nanay mo. Tapos ang sinusukli mo, bulyaw sa magulang mo. Tanungin ka lang, anak, ba't ginabi ka? Kayo, talong kayo ng talong! Yun ang sinusukli mo. Naman, ang sakit. Alam niya po, tinitreasure yun ng isang ina. Kasi rito, halimbawa, si Mary. Tinitreasure niya yun. Amen? Umuwi si anak. Yan na naman ang ulam. Kahapon, kagabi, yan na ang ulam eh. Hindi ako kakain. Tingnan mo, kapatid. Yung niluto ng nanay mo, inutang pa niya yun. Tinitreasure ng nanay yun. Hindi mo alam, umiiyak yun ng solo. Lumuluha si nanay. Pero pansinin mo, kinabukasan, may bago ka uling damit na isusuot. Nilabhan ni nanay, pinlansya ni nanay, may baon ka pa. Tsaka nakakita, may katulong ka na, may labandera ka pa, at may cook ka pa. Wow! Sana all. Diba? Kaya dapat ang mga ina ay ating nirirespeto at iginagalang at minamahal. Ipakita natin that they deserve our respect and love. Amen po ba? Ang Jewish culture during that time, ang nanay ang naiiwan sa bahay. At ang asawang lalaki nagtatrabaho. Kaya ang nagmamanage ng affairs ng family ay ang nanay. Nangangasiwa sa lahat ng mga anak. Kaya kung ano ang naging value ni Jesus, yun ang ipinunla ng nanay niya sa kanya. Kaya kung ano yung values mo, paglaki mo, yun ang pinunla ng nanay mo sa iyo. Kaya lang, ba't ka nagkaganyan? Huwag mong sihin ang nanay mo. Hindi ka nakinig sa nanay mo. Nagrebelde ka sa nanay mo. Konting pagkakamali lang ni nanay mo. Kung makasigaw ka, wagas. Diba? Ngayon, Mother's Day, wala ka bang plano? Napakainin mo si mama mo mamaya sa Jollibee? Sa Mang Inasal? Pinag-ipunan mo ba yan? Pinag-ipunan mo ba? I-treat mo si mother mo. Wala po si mother ko rito. Di, puntahan mo doon sa bahay na kinatitirahan niya. Ilabas mo siya. Amen? Amen? So tayong lahat, kapatid, ay tumayo ngayon.